Ayan guys, good morning. Morning rescue tayo dito sa sa may kabundukan. Kasi nasunog yung wiring dito sa likod ng ng trunk. Yung ilaw sa trunk. Karoon ng problema, nasunog. Ayan Tapos habang binabaybay ko, ang haba na ng ang haba na ng ginapaangan. So bali yung yung pagkasunog alas gumapang na dito sa pinaka wirings. So mula doon sa trunk light papunta dito, ayan, hanggang gumapang na siya dito sa may pinaka pinaka rear seat. So andito pa yung ibang sunog niya, ayan, hanggang dito. So titingnan ko kung umabot pa yan dito sa pinaka gitna. Sana hindi na umabot para dito na lang ako magkakating. So pag mga ganito kasing nasusunog, wala tong mga safety fuse. So dapat sana nalagyan man lang ng safety fuse to para kung sakali man na mag shorted, puputok yung fuse lang. So hindi magiging malaking problema. So kung nagkataon na pabayaan, pwedeng nasunog yung yung unit natin. So bali ang unit pala natin ay Chevrolet Optra. Ayan. So ayun guys, good morning. Gagawin ko na muna to para makauwi na ako. So bali lang naman yan ikakat ko lang muna yan, kukundim para hindi na tumuloy yung shorted sa pinakailalim. So ayun lang, good morning uli. Yan guys, mabilis ang paliwanag lang tayo kung bakit nasunog pala itong natin wiring. So ito, walang walang problema to sa wirings. Ang may problema nito, itong valve holder. So sa tingin ko itong valve holder na to ay maluwag na dun sa pinaka valve niya. Ngayon ang nangyayari, every time na magbubukas-sara, nagagalaw ito, naaalog. So kaya ang mangyayari nito, pag lagi siyang naaalog, pag lost contact ngayon ito, pag nag-lost contact ito or maluwag na yung pagkakalagay ng valve, iinit ito. Yun ang pag-uumpisa nito. Kaya pag uminit na siya, magmi-melt itong socket ngayon. Pag uminit na yung pinakasakit, doon na yan mag-uumpisa na gagapang yung pinaka pinaka wirings natin, iinit. Ngayon habang mabalatan yan, pag nabalatan na yung wire natin at dumikit na yan dito sa pinaka frame, doon na yan magkakaroon ng mas malakas na groundings. Kaya naging ganyan yan, kaya gumapang ng ganyan yung kahaba. So ang pinagmulan talaga nito kung bakit nagkaganito ito ay lost contact. Kadalasan yan nangyayari pag lost contact, umiinit yung pinakasakit. Pag uminit na yung pinakasakit ngayon, mababalatan yung wire, didikit na sa frame. Pag dumikit na sa frame, doon yan mag-uumpisa ng pagkasunog na ganito kahaba. So yan ang nangyari niyan kung bakit nasunog yung wirings, dahil dito sa natin pinaka trunk light na lost contact. Ayan lost contact yan. So aayusin ko na muna yan, puputulin ko, tapos iti-tape, ibabalik ko, obserbahan kung yung wires ba yan ay iinit pa rin. So babalik ko na muna, ikakat ko muna yung wire na yan, tapos lalagyan na lang ng panibago siguro pag naiuwi na namin dun sa bahay di sir. Yan guys, habang double check ako ng wiring, so hindi lang pala doon banda nag cut off yung natin, yung sunog na wire, hanggang dito pala siya, hanggang dito sa unahan. Ayan
hanggang dito pa. So ibig sabihin ang cut ko ng wire hanggang dito. Tapos double check dito sa may sa may pinaka main box na siguro. So pero wala na. Hanggang dito lang talaga siya. Pero double check ko na rin baka mamaya hanggang dito pa gumapang. Ay no, grabe. Nabot hanggang dito. Yan guys, okay na. So bali na tape ko na din, naibalik ko na yung wirings. Hindi na rin siya nagiinit. So bali babalik ko na rin yan lahat. Tapos umaandar na yung makina. Bali tinanggal ko nila yung battery para hindi na tumuloy yung pagkasunog. So tama yun ginawa nila para maiwasan yung malakihang damage ng ng wiring. So kaya ngayon binabalik ko na lang yung yung pinaka mga cover, tapos na tape ko na rin yung mga wire. So sa likod ayusin ko na lang din yan. Yan guys, nabalik ko na lahat na pinalas natin. Side cover, yung upuan, tapos maandar na rin to. So ayun, job na uli. Okay na. Yeah.